No, pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo. No, tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin, Iglesia ni Cristo, at may katuparan pa ng hula. No, ang ano ko lang sa kanya kay dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tutukoy, kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako mo mali, kasi ako ito para na ako sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, atin na namang sasagutin ang mga propaganda ng INC laban sa pananampalatayang Katoliko. Gamit yung iba't ibang mga aklat Katoliko. At kung maalala ninyo, may pahayag si Munting Kaalaman, yung Munting Kaalaman channel, na di daw pwede silang tatawaging Iglesia ni Manalo. Dahil ang nakarehistro ay Iglesia ni Cristo. Ito. No, pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo. No, tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin, Iglesia ni Cristo, at may katuparan pa ng hula. No, ang ano ko lang sa kanya kay dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tutukoy, kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako mo mali, kasi ako ito para na ako sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko at nakikita ko, at talagang matagal na rin ako nagbibiblia, at gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sila ay magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay. So, ang batayan ba sa pag-anib ay bunsod lang sa damdamin ng isang tao? Kung maalala ninyo, mga kapatid, di po ba, kahit pa siguro mga kaanib ni Eliseo Soriano, ang kanilang damdamin, yung inaniban nila ay tunay. Kahit sa Islam, kahit sa ibang mga sikta, Seventh-day Adventist, bunsod sa kanilang damdamin na naramdaman nila na sila'y totoo. Pero yun po ba ang batayan? Tandaan natin, marami ang nabiktima sa maling akala. Ito ang bahagi, sasagutin natin mga kapatid, punto por punto. Magandang araw sa inyo, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ito po yung ikalawang bahagi natin na sinasabi natin na... So, ikalawang bahagi niya, ibig sabihin may unang bahagi. Tingnan ko po muna yung unang bahagi. Di ko pa nakita. Na kung bakit na matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo, kung bakit ibig sabihin, gusto niyang tapusin na yung issue kaugnay sa Iglesia ni Manalo daw. Dahil para sa kanya ay di pwedeng tawaging Iglesia ni Manalo. Bakit di pwedeng tawaging Iglesia ni Manalo? Dahil nakarehistro daw sila sa Securities and Exchange Commission na ang nakarehistro ay Iglesia ni Cristo. Therefore, hindi sila Iglesia ni Manalo. Yon ang kanilang argumento, mga kapatid. Pero, alam niyo ba na isa sa mga argumento ng mga INC, ang batayan daw na ang isang relihiyon ay walang kaugnayan sa mga apostol, una, yung nakarehistro sa Securities and Exchange Commission.
Nasa Pasugo Magazine nila yan. Oh. Yung tatag ni Perez, wala daw kaugnayan sa mga apostolis. Bakit? Nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Ito po ang mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. Si Teofilo Ora, kasama ng ibang mga kaanib na natiwalag sa Iglesia ni Cristo, ay nagtatag ng kanyang sariling relihiyon noong Mayo 1922. Meron ba tayong maipakitang katibayan mula sa mismong iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula at sa pagkatagtag nito? Narito ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. Kaya malinaw na wala silang kaugnayan muntiman sa iglesyang na natatag at nagsimula sa Jerusalem. See? Anong katibayan daw na walang kaugnayan sa iglesia natatag doon sa Jerusalem? Yung rehistro sa Securities and Exchange Commission. Ang tanong, ang INC ba, di ba narehistro sa Securities and Exchange Commission? Tingnan natin ang English na salin. Bakit English na salin? Dahil, alam nyo, na nakasulat ito sa Espanyol. Artikulos de Incorporación Prapol 4 na nakasulat Quilos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. So ito ang bahagi sa SEC registration nila mga kapatid na mabasa natin translation United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant, about unipersonal corporation or the society called Iglesia ni Cristo. The said applicant appears before this office and respectfully declares that the said applicant is the founder and the present head of the society named Iglesia ni Cristo, and desires to convert the society into a unipersonal corporation. See? SEC registration nila. Kaya, kung tingnan natin, ang mga nakasulat sa kasaysayan, malinaw ang kasaysayan. Kung sino ang founder, kailan na itatag, sino ang nagtatag, at saan. Ang mga kasaysayan ay nagkakaisa talaga na walang ibang tao na ituro na nagtatag kundi si Felix Manalo. No? Nasa World History by Gregorio Saidi, anong sabi? Ito po ang mabasa sa naturang history. Gregorio Saidi, Ansonia M. Saidi, Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas, ika-6 na edisyon sa pahina 163. Noong 1914, si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo na ginamit ang pangalan ni Cristo, ngunit hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yan ang patotoo sa history. Di po ba? Karamihan sa kanila, kahit mga ministro, gumagamit ng history. Tuloy natin si Munting Kaalaman. Wag daw, no? Pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo, no? Tayo naman kasi na-rehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula, no? Well, hindi lang man si Felix Manalo ang nagparehistro na may pangalan, kahit sa ibang bansa meron ding mga nakarehistro sa kanila na ang pangalan ay Church of Christ na nauna pa kay Felix Manalo. Kaya,
Di batayan mga kapatid na pag nakapangalan sa Iglesia ni Cristo ay tunay na. Ano ko lang sa kanya, dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tinutukoy. Ako ang tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako ano yung mali, kasi ako ito para na ako sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko at nakikita ko, at talagang matagal na rin ako nagbibiblia, at gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sila ay magagaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay na Hindi lang magaling sa talata, kundi magaling pa rin sa pag-chap-chap sa mga aklat Katoliko. Bakit? Napansin niyo kung tignan natin, pero wala na siyang video, no? Tinanggal na ang lahat ng video sa tinig ng karunungan. No? Matapos natin sinagot, kasama ni Kabornok, tinanggal. Wala na talagang video ang tinig ng karunungan. No? At ito kasi na aklat, ginagamit nila. Ito din ang ginagamit ng mga ministro. Kaya kung sakaling may debate, ang gusto nilang paksa, dahil gagamitin nila mga aklat Katoliko, gusto nilang paksa na tindigan nila, patutunayan nila na ang Iglesia ni Cristo, yon ang gusto nila. Ang tunay na Iglesia, natatag ng ating Panginoon Jesucristo at siya ang maliligtas. Bakit? Idagdag nila yung siya ang maliligtas. Bakit? Dahil gagamitin nila itong aklat na ito. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Ayan. Nabasa lang ang Iglesia ni Cristo sa Aklat Katoliko, mga kapatid. Abay, naglulundagan ang mga disipulo ni Felix Manalo. Dahil mabasa nila sa pahina 39 sa naturang aklat na ito ang nakasulat na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Nasa aklat daw, pinatunayan mismo ng otoridad Katoliko. Pero alam nyo, ang pahayag na yan, kotisyon yan ni Santo Cipriano. Si San Cipriano ang nagpahayag niyan. Naunang pahayag ni San Cipriano, ito po ang naunang pahayag na iniwasan bago yung whoever you are. Ito, mga kapatid, whatever you are. So ito, the bond of harmony stood firm and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Yun ang nakasulat. And then, pinagpatuloy yung mabasa na whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Yan, mga kapatid, ito, no? Whoever he is and whatever he is, he who is not a Church of Christ is not a Christian. Kaya, dahil nabasa yung is not a Christian, therefore, ang Catholic daw, ano? Ano pa ang patotoo ng librong ito,
Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo, sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan eh. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Ang tanong, wala bang mabasa sa Biblia na salin mismo ng protestante na ang Katoliko ay Kristiyano? O gano'n na ba sila ka-inosente? Di ba nila alam na may mabasa? Dahil, pansinin ninyo, ang kanilang doktrina, bawat doktrina may katumbas na salin ng Biblia. Kaya, kung sabi niya, mabasa Church of Christ ay Kristiyano, hindi ang Katoliko, tingnan niyo ang paraphrase na ito po'y salin ng protestante mga kapatid. At kung tingnan ninyo ang mabasa sa Romans chapter 11 verse 12, ito po ang mabasa natin. If the Gentiles have been so great gainers by the occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add the glory and greatness of the Catholic Christian Church? See? May salin pala. Ang problema lang, pag may mabasa na salin na ganyan, sasabihin nila, piki. Pero sila gumagamit ng iba't ibang salin kahit sa salin ng Katoliko na wala naman silang sariling salin. So, napansin ninyo, mag-ingat talaga. Mga aklat Katoliko, ginagamit nila. At sa kanilang paggamit, pinag-chop-chop. Mabasa lang ang Church of Christ sa aklat Katoliko, abay, sasabihin na ng mga ngaral ni Manalo, mga kapatid, kahit otoridad Katoliko, pinatunayan po na ang pangalan ng iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na Iglesia ni Cristo. At nandito pa sa aklat Katoliko na ang pamagat ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ano po ba ang nakasulat? Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng Iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Yon, ayon daw sa aklat Katoliko. Imagine, kung gagamitin man natin mga kapatid, ang kunti lang, kahit kunti lang na common sense. Maniwala na kayo na yung inaniba nila na sikta ay pinatunayan sa aklat Katoliko mismo. Kinukot pa si San Cipriano. Bakit? Si San Cipriano ba? Kaani ba yan sa iglesia ni Manalo? Ito ang binasa ng ministro. In regard to Matthew chapter 16 verse 18, San Ciprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Ngayon, ang taktika ng mga ministro, alam niyo, kung gusto nila letra por letra. Okay. Kaya nga, kung maalala ninyo, nung ginamit natin ang Confraternity Version, na sa Matthew 16:18 mabasa ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Abay, kahit pa ang mga
SDA nagsasabi, ano daw, tampered na Bible yan. Tampered na Bible dahil di mabasa. Pero napansin niyo, di ba ninyo nahalata, ginamit nila ang fundamentals of Catholic dogma. Yung kotisyon ni San Cipriano. Anong mabasa? Ito ang mabasa. Ulitin natin. Sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, Saint Cyprian speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Kung balikan natin ang kanilang argumento, mabasa ba Mateo 16, 18, salitang Church of Christ? Di po ba walang mabasa? Pero ginagamit nila ang kotisyon ni San Cipriano para aagawin nila ang patutuo nito dahil mabasa ang Church of Christ, inaangkin nila. Anong tawag niyan? Di ba? Squatter. Pero, ano ba na Church of Christ ang binanggit sa naturang fundamentals of Catholic dogma? Ito po, mga kapatid, ang ating mabasa. To describe this Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Christ. See? So kaya, yon, mag-ingat talaga. Una, yung kanilang propaganda na tinalikuran na daw nating mga Katoliko ang pangalang Church of Christ dahil sa One Holy Catholic Apostolic Roman Church, mali. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. O sa mga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Yan, tinanggal daw ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Hindi yan totoo. Propaganda lang yan. Para maagaw nila. Bakit? Malinaw ang pinutol nila, mga kapatid. No? To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. O, see? Kaya, matutunan ba nila na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Hindi. Bakit? Pansinin niyo ang mga ministrong Manalo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. O, see? So, galing na mismo sa kanilang bibig, mga kapatid. No? Pero, dapat alam ninyo kung anong mga aklat Katoliko, itong mga ginagamit. Ang problema lang, mahirap na hanapin ang mga aklat na ito. Pero sa lahat ng mga CFD, dahil mga ministro, bahagi talaga nila na mga ministro manggagawa, merong mga kopya dahil alam nila kung paano at saan napahina ang pinaputol-putol at pinagchap-chap. Dapat meron din kayo.
Kahit mahirap hanapin na, hanapin talaga natin para magkakaroon tayo ng ganito. Pinag-chop-chop nila. O, halimbawa, itong isang aklat na ito, The Spirit of Catholicism. Sandali, The Spirit of Catholicism. O, ito. Itong aklat na ito. Ginagamit din ito ng ministro ni Felix Manalo. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Cristo? Pakinggan ninyo ang patutuo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Hindi po naman ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang Iglesia ni Cristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Cristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Mga kapatid, kung wala itong mga aklat na ito, ibig sabihin walang source sa pangangaral at pagbaluktot itong mga mangangaral ni Felix Manalo. Bakit? Nabasa lang ang Church of Christ. Abay, kahit otoridad Katoliko, pinatunayan na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Cristo. Ang tanong, sinong Iglesia ni Cristo ang binanggit sa aklat na yan? Dapat aware kayo mga kapatid. But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power. Matthew chapter 7 verse 29. By the unbroken series of her bishops, she stands in a real historical connection with Christ and His apostles. See? Pinutol na naman. Di ba ba? Kaya, mag-ingat. Dahil, maraming nabiktima. Maraming nabiktima sa INC. Incomplete talaga. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless.